Amen. Magandang umaga, church. Good morning. God is good. And all the time. Amen. Sige po, welcome po ang bawat isa. At magandang umaga sa bawat isa din, lalo po sa ating pong Panginoon Diyos. Ganun din po sa mga makakapanood through online. Magandang umaga po. Sige po, bago po tayo magsimula sa aming gawain sa umagang ito, nais ko lang pong basahin ang aklat po ng Psalms 27, chapter 1. Sige po, bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Psalms 27. The Lord is my light and my salvation. I will fear no one. The Lord protects me from all danger. I will never be afraid. When evil people attack me and try to kill me, they stumble and fall. Even if a whole army surrounds me, I will never be afraid. Even if enemies attack me, I will still trust God. I have asked the Lord for one thing only do I want, to live in the Lord's house all my life, to marvel there in His goodness, and to ask for His guidance. In times of trouble, He will shelter me. He will keep me safe in His temple and make me secure on high rock. So I will triumph over my enemies around me. With shouts of joy, I will offer sacrifice in His temple. I will sing, I will praise the Lord. Hear me, Lord, when I call to you. Be merciful and answer me. When you said, "Come, worship me," I answered, "I will come, Lord." Don't hide yourself from me. Don't be angry with me. Don't turn your servant away. You have been my help. Don't leave me. Don't abandon me, O God, my Savior. My father and mother may abandon me, but the Lord will take care of me. Teach me, Lord, what you want me to do, to lead me along safe path, because I have many enemies. Don't abandon me to my enemies who attack me with lies and threats. I know that I will live to see the Lord's goodness in this present life. Trust in the Lord, have faith, do not despair, trust in the Lord. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Father, we just want to praise you and thank you and magnify your name in this place, in this day. For you, Father, deserve the glory, the worship, the adoration. Be magnified, be exalted, Father, this morning in this place, O Lord. And we just thank you and praise you, Father, for you are our great healer. You are our provider. You are our protector. Father, you are everything in us, Father, that apart from you, we are nothing. Lord, we just thank you and praise you, Lord, sa lahat ng mga pangako, mga salita niyo po. For you said, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Father, search our heart and know, Panginoon, ano man po mga karumihan ng aming mga puso. Make us holy, Lord. Sanctify us, Lord, with your word. Lord, as we humble to you, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga katampalasanan, mga worries, mga anxieties, mga doubt, Panginoon, unforgiveness, lalo na po sa aming pong pagmamalaki, disobedient, Panginoon, sa iyong mga salita, mga unholy words na lumalabas sa aming mga labi, mga evil,
self-centeredness, lustful desires sa aming mga puso't isipan, Lord, we are all guilty sa lahat ng ito. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na iyong pong pinagkaloob, binigay ang iyong anak, na siya, Panginoon, na banal, makapangyarihan, walang kasalanan, ay namatay sa krus, upang kami na mga kasalanan ay maging banal sa iyong paningin. Kaya Lord, sa umagang ito, nagpupuri po kami ng pasalamat. Just pray, patuloy, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming pong kalakinaan, that you, Panginoon, patuloy na mabuksan ang aming mga puso't isipan, ang aming pong spiritual na mata, that we will continue to see your glory, your holiness, at makita po namin aming sarili na mga makasalanan. Kaya nagpupuri po kami, Ama, nagpapasalamat sa inyo pong mga mensahe, sa inyong mga salita, mahayag, sa lahat ng mga kapatiran, makakaparinig ng salita sa umagang ito. Kaya Lord, ang lahat ng glory, ang lahat ng pasalamat, ang lahat ng pagsamba, pagpupuri, Ama, belongs to you alone. And this is our prayer. In Jesus' name. Amen at amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo mag-umpisa ay batiin po natin ang bawat isa ng mapagpalang umaga sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. As high as the heavens, as high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking the sins from us. As high as the heavens, as high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking the sins from us. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning, morning. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking the sins from us. As high as the heavens, as high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking the sins from us. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning, morning. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking the sins from us. As high as the heavens, as high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking the sins from us. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love, Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking the sins from us, so far as you're taking the sins from us, so far as you're taking the sins from us. As high as the heavens. Hallelujah, Jesus. We sing your praises, O God.
Hallelujah. We give you all the glory, honor, praises, and power, O Lord Jesus. We will sing your praise, precious Jesus. Hallelujah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be
your name is great and greatly to be praised. For your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, Lord Jesus. You are great, great God. You are precious Jesus. Hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord, great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want To lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout
throughout earth and heavens above. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Great is the Lord, great is the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, sige po, yung mga bata, kayo po ay inaanyahan na po sa conference room para po kayo ay magkaroon ng Sunday school. Mga bata lamang po. Amen. Sige po, ihanda na po natin ang ating puso at isipan. Alam ko po, naniwala po ako sa umagang ito, meron pong inihandang magandang mensahe sa atin ang Panginoon Diyos na ihahayag sa atin ng ating pong pastor. Kaya bigyan po natin ng isang undivided heart, pagkinig, pagkat ang pagkinig din po ay isang uri ng pagsamba sa ating pong Panginoon Diyos. Handa na ho ba kayo makinig? Sige po, pag-pray po natin ang ating pastor. Hallelujah. Father in heaven, we pray and lift up to you this morning ang aming pastor na inyo pong gagamitin upang mahayag ang inyong mensahe sa amin. We pray and ask the infilling, the indwelling, empowering of the Holy Spirit upon him. Pour out, Lord, the wisdom na nagmumula sa banal na Espiritu. Give him, Father, the power, the fresh revelations, the discernment, Panginoon Diyos. And we believe this morning, your word will not return void, but will accomplish the purpose sa aming pong buhay. Mag-glorify, ma-magnify, mapapurihan ang iyong dakilang pangalan sa buhay po na aming pastor sa umagang ito. And this is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Okay po. Hallelujah. Pwede po ba nating palakpakan muli ang Diyos? Ang Diyos po ay mabuti at lagi-lagi purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Sana po sinusubaybayan ninyo yung ating serye sapagkat doon po natin mapagtatagpi-tagpi yung kalooban ng Panginoon. Lalong-lalo na, sabi ni Brother Greg kanina, may magandang inihanda ang Diyos sa atin ngayon. Dahil sa araw po na ito, atin pong matututunan, ano naman po yung mga bagay na kanyang kinalulugdan. Gusto nyo ho ba na maging masaya ang Diyos sa inyo? Can we say amen? Kasi sa mga nakaraang pag-aaral natin, atin pong tinalakay, naku, may mga kinamumuhian pala yung Diyos. Yung mga bagay na karumal-dumal, pinag-aralan natin, ginawa ni Haring Saul. At dun po sa, dapat we know that by heart, dapat alam po natin yan. Ang mga bagay na kanyang kinamumuhian ay hindi lang 6, kundi 7. Sabi po ng Kawikaan, 16 hanggang 18, 7 bagay na ayaw ng Diyos. If we know that by heart, we're going to walk into the light of God's Word. Makalalakad tayo sa liwanag ng salita ng Diyos kasi iwas na tayo. Kung naalala nyo, we have to memorize that. Hindi lang sumagi sa isip natin kasi itong mga bagay na ito nagawa ni Haring Saul.
naging karumal-dumal si Haring Saul na nagsimula sa maganda. He was anointed by God to become the king of Israel. And that is going to be your assignment. Pakibasa po yung unang Samuel, ikalawang Samuel. Dahil maging ang mga Israelita, matitigas po yung ulo. Ayaw nila ho ng hukom. They were given judges. Kaya nga bago yung ikalawang Samuel, meron talata o meron hong libro sa Biblia, ang pangalan niya ay hukom o judges. Sila Samson, sila Deborah, ito pong si Samuel at saka si Eli, sila po ay ginawang mga hukom. Pero the Israelites were not satisfied in having judges to rule over them. Hindi sila satisfied. Gusto po nila hari, hindi hukom hari. At doon pa lang ho nagkasala na sila. Kaya doon sa Kawikaan 16 hanggang 18, sana wag nating kakalimutan po yun. Yung 7 bagay na ayaw ng Diyos. Unang-una ho dyan yung kapalaluan. Kasi pagka tayo po mapagmataas, mapagmapuri, at hindi natin ina-acknowledge ang karunungan po ng Diyos sa buhay natin, galit na galit po ang Diyos sa ganyang uri ho ng mga tao. Lalo na kung mananampalataya na po tayo. Sana wag tayong kakitaan ho ng Diyos ng ganun, ano ho. At kasama rin ho dyan, of course, yung pong sinungaling na sinasabi ng Biblia, ano ho, na hindi lang sinungaling, dalawa ho yung tinutukoy po doon, yung pong saksing sinungaling at saka sinungaling per se. Ayaw na ayaw ho ng Diyos po yun. Yung isang puso po na napakasama palagi ng gusto niya sa kanyang kapwa, umiisip palagi ng masama, yung paa po na ubod ng tulin ho sa paggawa po ng kasamaan, kasama rin po dyan yung pong pag-away-awayin yung kanyang kapwa. Ang sabi nga ho doon, nagbubulid po ng hangin. Hindi mo naman pwede kasing bulirin yung hangin ho eh. So gumagawa ka ng istorya, ayaw ng Diyos ho yun. 7 bagay na kinasusuklaman o ayaw na ayaw ng Diyos. Sana wag tayo magtatouch kahit sa isa ho roon. Lalong-lalo na yung mahilig pag-awayin ho, yung kumare, kumpare, mga kapatiran sa church, ilayo yung loob po sa pastor, siraan po yung mga mangangaral, yung mga opisyal ng church nang hindi totoo, babagsak po ang matinding galit ng Diyos. At si Saul po, sinubukan niya yan. Siya po'y lumakad sa mga mangilan-ngilan ng ganyan. Ano? Lalong-lalo na, una po, sabi nga natin, nagmapuri po siya, mataas yung kanyang kalooban. Ano? Sabi ng Diyos, patayin mo ang lahat ng mga Amalekita. Sabi niya, sayang naman, makipag-ugnayan muna ako kay Haring Agag at saka yung mga magagandang tupa, yung magagandang baka, i-save ko kasi i-offer ko kay Lord. Yun po yung paragi nating naririnig dati sa preaching ni Pastor Nolly. Obedience is better than sacrifice. Mas maganda yung sumunod kaysa mag-alay ka. Kaya dun sa pagkakataon na yun, na pinakita sa atin ni Saul ho, napakaganda ng simulain, nagalit yung Diyos. Nung nakita niya po no, na galit na po yung Diyos sa kanya, humingi ho siya ng ng tawad. Okay po yun. Pero mapagpanggap, sabi po niya kay Samuel, samahan mo ko para makita ng taong bayan, okay na ako sa Diyos. Sabi ni Samuel, hindi ka na okay sa Diyos eh. Ayaw na nga kitang samahan. Para may pogi points lang, makita po nila, ma-validate. Ano? Sana hindi tayo mahilig sa mga validation palagi na ako, okay ako, magaling ako, ganyan. Hindi ho. Nagalit lalo yung Diyos sa kanya ho doon. Kasi mapagpanggap po siya. At talaga namang swail, no? Napakatigas ng ulo. Nandun na yung inggit sa puso niya, nakita niya po na ito pong si David, pinili na ng Diyos. Nag-issue siya, patayin si David at all cost. Si David naman, patago-tago po sa iba't ibang mga kaharian. Kinupkup siya ng kaharian ng Nob. Sa sobrang galit ni Saul, lahat ng tao dun sa Nob, kasama po si Haring Ahimelech, pinapatay niya. O kayo ho, tama ho ba yon? Dahil nagtago lang si Haring David doon, na inis ka sa mga tao, pinapatay niya lahat. 7 bagay na kinasusuklaman ng Diyos ang pagpatay sa taong walang kasalanan. Inani niya lahat eh. Hindi lang yon, sumangguni pa sa mga espiritista. Tinanong po ako, saan po si Haring Saul ngayon? Hindi ko po ma-determine, ayokong sagutin. Pero base sa kanyang ginawa, nagbibigay po ng wisdom ang Lord. Siya po ba'y naligtas o hindi? But hindi tayo sasagot dahil nasa ilalim siya ng habag at ng kapangyarihan ng Diyos. We know that by heart. Sana po ilagay natin sa puso. 7 bagay yan, Pastor, hindi ako magtatouch sa ganyan. Lalong-lalo na yung saksing sinungaling. Ako yung tumayo na itong tao na ito, ginawa niya yan, hindi naman niya ginawa. Naku, bubuhos po yung galit ng Diyos.
Pero ang good news, sabi nga po kanina ni Brother Greg, makakarinig naman tayo ngayon. Gusto nyo ho ba na tayo'y kalugdan ng Diyos? Can we say amen? Sa umaga kasi na ito, pag-aaralan natin naman ngayon ho, sa preaching na ito, ano yung 5 bagay na kalulugdan ng Diyos. Sabi nga natin, kinalulugdan ng Diyos. Gusto niyo po bang kalugdan kayo ng Diyos? Yung po bang di pa nga kayo humihingi po sa Diyos, na nagpaplano pa lang po kayo, Lord, i-promote niyo po ako. Hindi pa kayo nagsasalita, prinomote na kagad kayo ng Diyos. Can we say amen? Kasi nalulugod ng Diyos. Yung pang walang kahirap-hirap sa buhay po ninyo, ang iniisip nyo po, paano ma-share yung bumubuhos na pagpapala mula sa langit? Bakit? Nag-uumapaw na, sobra-sobra na eh. Can we all say amen? Ang magiging problema mo ngayon, paano mag-share, hindi paano humingi. Yun ang gusto ko sanang maranasan ng bawat isang naririto po eh. Na tayo ho, palagay na natin ho, hindi naman mayaman, hindi naman masasarap yung kinakain na, 2 beses tayo kumakain, pero nagpa-blood chem kayo, normal ho yung inyong sugar. Can we say amen? Can we say hallelujah? Yung mga normal pa sugar dito, magsabi ng amen. O, tingnan nyo. Hindi ba blessing po yun? Naalala ko po yung may-ari ho dati ng Presto Ice Cream. Alam niyo, Presto Ice Cream, wala na ho yan eh. Hindi siya makakain kahit ng 1 cup po ng ice cream. Bawal ho. Bakit? Type 1 diabetes. Pero factory ng ice cream po ang kanyang negosyo. Sarap-sarap ng Presto ice cream nung araw po eh. Pero tayo ho, minsan kahit kalahating galon ng kanin natin, minsan lang naman nakatikiman ho, pwedeng gumawa ng ganun ho. Pwedeng uminom po kahit ng maliit na baso ng Coke. Bakit ho? Kasi nandoon sa atin po yung pagsunod ng pagpapala ng Diyos. At sa aklat ng Mikas, ganito po ang ating matutunghayan. Nilagyan ko ng mga kulay, ito ho, talagang know it by heart. Bubuhos talaga yung blessing ng Panginoon. Know this by heart. Sabi po ng Mikas 6:7-9, malugod kaya siya kung handugan ko siya ng libo-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Sabi ho dito, Verse 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ano kaya yung mabuti at gusto ng Diyos? At ito ang nais ni Yahweh. Sabihin nga ho natin, nais ni Yahweh. Number 1, sabi po dito. Tingnan natin, dito lang po sa verse muna na ito. Ang unay maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Pangalawa yun, At buong pagpapakumbamang sumunod ka sa iyong Diyos. Verse 9. Mainam ang magkaroon ng takot kay Yahweh. At ito ang kanyang panawagan sa lungsod. Makinig kayo, bayang nagtitipon-tipon sa lungsod. Tayo po lahat ay umuko. Napakabuti mo, Ama. Itinuro niyo po sa amin ang 7 bagay na kinamumuhian mo. Ang kapalaluan, ang kasinungalingan, ang pagpatay po ng mga taong walang kamuang-muang. Lalo tigit po ang isang puso na ang katay masama palagi sa kanyang kapwa, ang paa na napakatulin sa pagpunta sa kasamaan, ang saksing kasinungalingan at lalong higit po, Panginoong Diyos, ang pag-away-awayin ng kanyang kapwa. Pero binabalansi mo, Panginoon, ang lahat ng aming pinag-aaralan, sapagkat ang mga kasalanan nito na lakaran ni Haring Saul, ibinibigay nyo sa amin ngayon, pwede naman na kami po'y kalugdan ninyo, lalong kami po'y mga anak ng Diyos, sa pamamagitan po ng ibinigay nyong aral kay Propeta Mikas. Sana po, Panginoon, amin pong maakap ito at wag naming makalimutan sa kaibuturan ng aming puso. Nais po namin na ikaw po'y maging masaya. Nais namin na makalugdan nyo po kami. Nagnanais po kami na kami hinahabol po ng mga pabor, proteksyon, kalusugan, mahabang buhay, at patuloy po na pagpapala na gaya ng pinananalangin namin that surely goodness and love will follow us all the days of our lives. And our main motive po, Panginoon, to dwell into the house of the Lord forever. Kaya, Panginoon, liwanagan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming isipan sa lahat ng aming pag-aaralan. Ikaw nawa po maluwalhati sa lahat ng bagay na ito. Sa banal na pangalan ni Kristo Jesus, tayo po'y magsabi ng
Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Napakasarap po ng pakiramdam na kung meron ka pong boss o meron ka pong pinaglilingkuran na nalulugod po sa inyo. Subukan nyo po ng inyo pong boss o yung inyo pong nakatataas sa inyo galit sa inyo. Mahihirapan po kayo sa inyong opisina. Hindi ho magiging maganda ang inyo pong lalakarang landasin, lalong-lalo na kung tayo po ay napag-iinitan. May mga bagay ho na ikinagagalit ng isang tao. Lalo tigit po ang Diyos, pwede po siyang magalit sa atin. At gaya po ng pinahayag niya, kaya hindi ako nagsasawa, ulit ko yon. Kasi po, yung tema natin, doon po sa matuwid kay Kristo, ang unang-una po dyan ay maging mapagpakumbaba. Pagka ho, natumbok ninyo yung pagmamapuri at pagmamataas sa Diyos, anytime ho, pwede po tayong kitilin yung buhay po natin. Pwedeng ibagsak tayo sapagkat ang nagmamapuri po ay ibinababa ng Diyos, ang nagpapakababa po ay itinataas naman ng kanyang banal na Espiritu. Kaya po, ito po isang napakagandang aral na inihahatid sa atin ni Propeta Mikas para lahat ng naririto po, mahawakan natin ang puso ng Diyos. Magkaiba kasi si Haring Saul kay Haring David. Sa susunod naman natin pag-aaralan, bakit sa kabila ng makasalanan si Haring David, siya po yung tinutukoy dito na mahal ng Diyos, nakahawak sa puso ng ating Panginoon. Bakit niya nahawakan? Kung titignan natin, si Haring David po, mangangalo niya rin naman. Kung si Haring David titignan natin, mamamatay tao din naman po. Pero ang lahat ng bagay na ito ay pinagsisihan niya, hindi katulad ni Haring Saul po, ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan upang suwayin ang Diyos. At ang unang-una rito, tingnan niyo po, pansinin niyo po, sabi po, ito ang itinuturo ko sa inyo, mga bagay na kinalulugdan o ninanais ni Yahweh. Una po, makatarungan ka sa lahat ng bagay. Can we say amen? Paano yung makatarungan? Bible din ang sasagot. Tignan niyo po ang sabi ng Leviticus chapter 19 verse 15. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Ano po yung paghahatol ng hindi makatarungan? Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap. Mahirap lang yan In fact, meron po tayong pag-aaral na isinagawa po sa Aklat ng Santiago. Sabi po dun sa Aklat ng Santiago, huwag kayong titingin sa katayuan ng tao. Hindi nyo sasabihin na yung isang mahirap dun ka sa likuran at yung mayaman dito kayo sa harapan. Dapat ang puso ng isang mananampalataya ay malapit sa mga taong mahihirap, sa mga taong wala hong sinabi sa lipunan, sa mga taong nasa laylayan, sa mga tao na wala pong maipagmamalaki. Tayo po binigyan ng Panginoong Diyos ng mahusay na trabaho, binigyan tayo ng matiwasay na buhay, pero once na tayo po'y nakakakita ng mga taong naghihirap, naghihikahos, namamalimos po, huwag tayong kikiling sa kanila at sasabihin natin masamang tao ito, kaya ito pinaparusahan ng Diyos. Nagbigay na magandang ehemplo ang ating Panginoon sa aklat po ng Lucas, doon po sa Luke chapter 16, nung nakita natin yung mayaman at si Lazaro. Kultura po kasi ng mga Hudyo, na pagka ikaw po'y mayaman, ibig sabihin pinagpapala ka ng Diyos. At pag namatay ang isang mayaman, ang paniniwala ng mga Hudyo, sila po'y direktang pupunta sa langit. Kaya ka mahirap ngayon, ikaw po'y sinumpa ng Diyos, wala yung Espiritu ng Diyos. Yun po yung binagong aral ni Kristo, sa pamamagitan po ng pag-ibig at pagmamahal niya sa mga mahihirap. Kaya nga sabi rito, wag ninyong kikilingan ng mga mahihirap o kaya'y katatakutan ang mga mayayaman. Pastor, wag na lang natin sabihin yung maaari pong ikasakit ng mga mayayaman sa church. Bakit Kasi baka hindi na magbigay ng tithes and offering. Hindi po ganun ang stand ng church na ito. Siguro habang ako po'y pastor dito, lahat ng salita ng Diyos, sasabihin ko po. Ako po'y nasasaktan din sa salita ng Diyos. Kung may mayaman po, alimbawa lang na ang negosyo nyo po pagsasabong, sasabihin natin na mali ang kapatid dahil mahal ka namin, hindi para insultuhin ka. Pero ang ninanais namin sana, tumalikod tayo sa kasalanan at lumakad tayo sa katwiran ng Diyos. Pag may kapatid po tayo ditong mayaman, involved po halimbawa sa illegal na droga, sasabihin natin po yan. At ang mga bagay na katulad nito, sabi po ng aklat ng Galacia, masama yung kapatid ikapapahamak mo po yan
Hindi tayo matatakot ho. Sanay na po ako dyan. Sanay na po akong kagalitan. Bilang isang pinuno, hindi lamang po sa church na ito, bilang isang pinuno rin sa akin pong pinapasukan na eskwelahan, hindi mo po mabibigyan ng kaluguran ang lahat ng tao. Marami hong may galit sa akin. Bakit? Ipinatupad ko kung ano ang totoo, ipinatupad ko kung ano po ang tama. At kung isa kang leader at ang lahat ng tao'y natutuwa sa iyo, hindi ka po tunay na leader. Si Kristo ho kinagalitan ng maraming tao. Bakit ho? Nanindigan sa totoo. Sinabi niya kung ano makatwiran, lumakad siya kung ano po ang makatarungan. Alam niyo mga kapatid, ano ho? Yan po yung experience ko. Ayaw ko po sana na may magagalit sa akin. Pero ang prinsipyo ko sa buhay, magalit na po ang Diyos, wag lang magalit po. Magalit na po tao, wag lang po magalit ang Diyos sa akin. Kasi yun pong sinasabi, isa pong bagay na nais ng Diyos, talagang mahahawakan natin ang kanyang puso, humingi kayo ng pabor, ibibigay ng Diyos, maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay. Mahirap, kalingain ninyo, mahalin ninyo, bigyan ninyo, ituring ninyong kapatid ninyo. Kahit na ho sabihin ninyong gula-gulanit yung damit, may amoy po siya, pastor. Yung puso po natin sa church na ito, pag may papasok na mahirap, kung may papasok po dito na nanlilimahid po yung kanyang amoy, at kung may kapatid tayong namamalimos, dapat wala. Kasi ang sabi ng prinsipyo po ng Biblia, ang magkakapatid ay nagmamahalan at wala po dapat na isang pulubi sa isa pong samahan, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Kaya kung may nakita po kayong kapatid ngayon, nandun siya, pastor nasa ilalim ng tulay namamalimos. Reflective po sa atin yan. Ano pong sabi ng Biblia? Umibig tayo hindi lamang sa pamamagitan po ng ating dila, lalo tigit po sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya tignan natin, are we just? Are we fair? Sa church ba natin may kinikilingan? Tignan ba natin na pagka po ito, pastor, gumawa ho siya ng bagay na kasuklam-suklam sa Diyos, hindi nyo ba siya ire-rebuke? Bakit ikaw nasabi mong hindi ko ire-rebuke? Kasi po isa sa mga malaking nagko-contribute sa'yo. Putulin mo na lang yung contribution mo, kapatid. God can bless me 100 folds without your money. Nagbabanat ako ng buto ko, may negosyo kaming sarili, anytime, anong bilhin ko, kaya ko, dahil sa habag ng Diyos. Pero, kung gagawin mo, halimbawa, na dahilan, ako nagbibigay sa iyo. At sana wag mo nang sasansalain sa loob ng church yung aking pakikipagkabit. Ay, hindi po pwede yung kapatid. Tago mo na lang yung pera mo, hindi ko po kailangan. At sana magpasalamat po tayo kung meron tayong ganong mangangaral. Marami po mangangaral kayo, huhut-hutan kayo, pupuntahan kayo sa bahay ninyo, hihingi po palagi sa inyo. Ipagpasalamat ninyo na kung ang inyong mangangaral, ang pastor po nilagay ng Diyos, nagsasabi ng totoo dahil mahal kayo. Can we say amen? Gusto kong bigyan ng kaluguran yung Diyos Hindi ho kayong gusto kong bigyan ng kaluguran. Pero kung nauunawaan ninyo yung pagbibigay ko ng kaluguran sa Diyos, mamahalin nyo lalo ang pastor ninyo. Bakit ho? Kasi gusto niya yung totoo. Gusto niya po yung hindi nyo ikaiimpyerno. Gusto po ng pastor po, sabihin lang kung ano pong pinapasabi ng Diyos. Mahirap ka, mahal ka namin sa church na ito. Mayaman ka, gumagawa ka ng kasalanan, i-expose ka, i-rebuke ka ng pastor sa church na ito. Bakit po? Mahal kita Hindi kita papahiyain. Sasabihin kung ginagawa mong mali, itago mo na yung binibigay mong love gift mo kung meron man. Kaya akong pagpalain ng Diyos dahil kinalulugdan ako sa aking ginagawa. Yun ang sasabihin ko po. Kaya maging makatarungan po tayo. Mars, kung halimbawa mang magalit ka sa akin pero mahal kasi kita Sabi ni pastor kanina, nakalagay naman po sa kawikaan, wag na nating pag-away-awayin yung mga kapatiran. Kung may narinig tayo, keep quiet na tayo. Si Lord nang bahala doon. Can we all say amen? Wag na tayo maging daluyan po nung ikaaaway po nung mag-asawa. Kasi yun nga po yung sabi ng Panginoong Diyos, pag-away-awayin, alam niyo po yung sinasabi, binubulid yung hangin. Hindi mo kasi pwedeng bulirin yung hangin Gumagawa ka, ibig sabihin gumagawa ka ng istorya. Naku, doon po babagsak yung galit ng Diyos. Pag makatarungan po tayo,
Nakita niyo yung simbolo ng katarungan, nakapiring po yung mata, hawak-hawak niya po yung timbangan. Mahirap man o mayaman, matalino man, o siya po'y mangmang, siya man po ay masasabi nating maganda o hindi. Pagka po katarungan ang sinabi, wala pong kinikilingan. Pag masama, masama. Pag mabuti po, mabuti sa mata ng Diyos. Can we say amen? Kaya wag ho yung pakinabang. Magagalit ho yung Diyos dyan. Itinalaga ka bilang hukom, bilang prosecutor po. Nung nagbigay na ho ng malaking bribe sa iyo ho, o suhol, pinakawalan mo yung drug addict, o pinakawalan mo yung drug lord ho, kasi ang laki nung binigay. Kawawa ka sa Panginoong Diyos. Diyan po galit na galit yung Diyos. Pangalawa, mabibigyan mo po siya ng kagalakan. Bakit? Sabi po, ito ang itinuturo ni Yahweh, mahalin yung kapwa. Doon din po sa verse. Pakibalik nga ulit dun sa unang verse natin para makita natin yung konteksto lahat-lahat. Dun sa Mikas, 6:7 hanggang 9. Ito ang nais ni Yahweh. Number 1, nakalagay sa kulay blue ho. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Pangalawa, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Balik tayo dun sa number 2 na. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Itanim nga natin sa puso yan. Mamuhay tayo ng may pagmamahal na tulad ni Kristo. Ano pong sabi dito? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Offer yourselves as a living sacrifice, holy and pleasing unto God, sabi po ng aklat ng Roma. Ang pagmamahal po sa kapwa, malawak po yan. Ang pagmamahal sa kapwa, you give them your time. Ni-extend po natin. Kailangan may mamuno Hindi po pwedeng walang mamumuno. When we open our prayer meeting, pag-ibig sa kapwa po, no? Na parang mga tupa na maliligaw kasi yan pag wala akong mamumuno Titindig tayo dyan, hindi pwedeng wala akong standing on the gap. Hindi po pwedeng walang magbe-breaking of the bread na walang pinuno ho. Kasi inilagay ka ng Diyos dyan para mahalin po yung lahat na nagpe-pray sa umaga po na yon. Pwede ko naman pabayaan na yun Sabihin ko, dinedelegate ko, kayo na lang bahala dyan. No. Ipinapakita ng Diyos yung pagmamahal natin in our dedication. Sabi ko nga po, umabsent na lang sa school, kahit halimbawa, salary deduction. But in the prayer, no. Hindi ko po pwedeng magawa yan. Kasi mahal ko ang Diyos, mahal ko ho yung lahat na nagpe-prayer doon. Sabi ni Lord, tuwan-tuwa ako pag mahal mo yung kapwa mo. Minsan sasabihin na lang ng mga mahal natin sa buhay, mag-date naman tayo. Move lang natin ng konting panahon. O bakit na naman? May gawain sa mga kabataan kasi mamaya kailangan turuan ko sila. Bilang Pablo at mga Timoteo ko yung mga yan, I am going to raise them, sabi ng Panginoong Diyos, upang sila po ay maging matatag sa pananampalataya. Mahal mo yung kabataan mahal mo po sila. You have to give them time. Can we say amen, mga kabataan? You have to give them time. Nakita ko yung programa nila, pinasa ilalim na 30-day challenge. Nakalapat po doon po sa matuwid kay Kristo. Mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos, dumudulog sa panalangin, nakalagay doon, nakalapat. Sabi ko, this is a very good program o project. At anong gagawin nyo? May 30-day challenge po kami, but it should be a way of life. Tutukan yon. Bakit? Umiinit yung mga kabataan ngayon. In such a way, pwede mo namang i-delegate yung puray. They need you there. Kailangan po naroroon ka. Pwede namang isabihin nyo na lang ikaw na mag-baptize. Hindi. Bakit mahal mo ang kapwa mo, mahal mo ang Diyos, ang buong oras, buong kayamanan mo, buong pagkatao mo, iaalay mo sa lahat ng mga tao na nagmamahal sa Diyos. Can we say amen? Hindi po para sa akin yon. Ang palakpak po dapat sa Diyos. Palakpakan nyo ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Natutuwa nga po ako yan sa teknolohiya natin. May mga maliliit na na mga laptop ngayon Kahit nasa eroplano kayo, pwede kayo mag-broadcast. Kahit nasa ibang bansa ka, pwede po kayo mag-Bible studies. Kasi yun po ang itinuturo ng Diyos, mamuhay tayo na may pagmamahal
tulad ni Kristo. At nakikinig ngayon si Sister Menchi. Si Sister Menchi, isa sa pinapollow up natin po. Magandang umaga po, Sister Menchi. Sabi po niyang ganon, pwede ulit kayo magbukas ng Bible studies dito. Pwede naman nating i-live po. Ila-live natin every Wednesday kung sakali po. Kaya lang hindi humalapit yung distansya ng Quezon City papunta ho sa kanila. Pwede ho bang magawa ng isa pong nagmamahal sa Diyos? Pwede. Walang imposible sa Diyos ho eh. Pwede. May oras ka, may panahon ka, meron kang kayamanan, pwede mong gamitin. Bakit mo ipinapahiram? Kasi mahal mo ang Diyos. Susunod na ho yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Yun ho. Mahahawakan nyo ngayon yung puso. Minsan nga lang ho, pag ako'y naghihingi ng request sa Lord, Lord, pwede ho ba? Patulugin niyo ako ng maaga ho, pagkatapos ho nito kakain lang ako. Ako po siguro ang taong walang problema sa tulog. Meron ho ba rito may mabigat na problema sa pagtulog? 2:00 na, hindi pa makatulog, 3:00 na. Malikot na yung katawan natin. Yun po yung biyaya ng Diyos siguro pag naglilingkod kayo. Ilang subo kayo ho, paglapat na paglapat, naghihilik kayo. Pati yung asawa niyo ho, gigisingin pa kayo. No ho? Pag ginising po kayo, tulog na naman kayo. Bakit? Ang sarap nung hilik. Tapos gigising po kayo madaling araw para pamunuan ng panalanginan. Bakit ho? Biyaya ng Diyos ang masarap na pagtulog. Can we say amen? Hallelujah. Hingin niyo po kay Lord yun, Lord. Patulugin niyo po ko, pero wag ho pang habang panahon. Gisingin niyo pa rin ako bukas. Amen? Baka na mali yung prayer natin. Sabihin niyo, pinatulog na ho kayo, tuloy-tuloy. Sino po rito masarap yung panlasa po? Ibig sabihin, may gana sa lahat ng kinakain. Mag-amen kayo ha. Masarap pa ba yung pagkain ng munggo sa inyo? Amen? Hallelujah. Kaya yung mga kabataan dito, hindi kumakain ng munggo ho. Inaalis nyo yung biyaya ng Diyos. Masarap pa ho ba sa inyo? Kumain po kayo ng nilagang talbos ng kamote? Can we say amen? Kumakain ho ba kayo ng alugbate? Masarap pa rin ho ba sa panlasa ninyo? Yung ampalaya ho ba na inensalada? Can we say amen? Wala na nag-amen? Masarap pa rin ho ba? Hallelujah. Biyaya po ng Diyos sa panlasa. Bakit? Makatarungan ka sa lahat ng tao, mahal mo yung kapwa mo. May iba ho, kahit na anong iharap ninyo masarap na pagkain, walang panlasa. Kahit na binigyan nyo na ho ng fried chicken, pipintasan pa. Kahit na po, alimbawa mga kapatid, yung pinaka-finest fine dining na, may mairereklamo pa rin ho. Pero yung munggo ho, na nagugutom tuloy ako, yung munggo ho na may alugbati, tapos nilagyan nyo ng chicharon, wala ka naman problema rin sa kolesterol, pwede mo pong kainin yung chicharon, tapos may isang basong coke na malamig na may yelo po. Can we say amen? Pastor, meron po akong diabetes, pero nakakainom pa rin po ako ng coke kahit paano. Pag check ko, hindi naman tumataas po. Nabe-bless ako dun sa kapatid na yun, Pero wag mo nang dadagdagan ng mga 1 litro, okay na 1 baso, pero nakatikim siya. Kasi we have the favor coming from God. Mahal ko po yung aking kapwa Pero hindi lang sa kapwa yan yung sinasabi palagi sa atin ng Kawikaan 24:17, kapatid, baka humawala sa puso natin ay namatay yung merong may utang sa akin, buti nga. Huwag ninyong ikagagalak kapag ang kaaway ninyo'y namamatay. Can we say amen? Buti nga sa kanya, nahulog sa bangin, pastor. Praise the Lord. May ganun pa po Kawikaan 24:17, natutuwa po pagka napapahamak yung kalaban. Yun po yung tinatawag na mahalin natin yung kapwa. Hindi humadali yan, napakahirap po niyan. It entails time, it entails treasure, it entails all your talent. Ikatlo, sabi ng Panginoon, yung mapagpakumbabang pagsunod sa Diyos, wala kay haring Saul ito Very simple po yung instruction kay Saul. Sabi po ng Panginoon, patayin mo lahat ng Amalekita. Lahat, pati yung mga bata. Old Testament ito, hindi na pinagagawa ng Diyos in the New Testament yon. Na-foresee ng Lord kasi alam niya mangyayari Ito pong si Haring Agag at yung reyna may anak sa sinapupunan yung reyna. Yung anak na yon magiging lahi po na ito po ay kikitil sa buhay ng mga Israelita. Kaya nga pinapapatay ng Diyos Alam na ng Diyos ang mangyayari. Ito naman si Haring Saul, ay hindi. Sayang yung mga baka. Yung hari, pwede nating kaibiganin. Hindi niya sinunod. Ano po sabi ng unang Pedro 5:6-7? Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon.
Yun ang gusto ni Lord. Ito po yung instruction sa atin. We have to follow the direction. Ito po yung ninanais po ng ating Panginoon. May sarili po tayong nais gawin, may sarili po tayong nais lakaran. Alam niyo po yung dalawang anak po ni Aaron, ito po yung dalawang anak niya na naging pari. Meron po tayong tinatawag ho na strange fire. Nung panahon po ng mga Israelita, ang mga tagapagsunog po ng mga inaalay po sa loob ng tabernakulo po, mga pari. Ang instruction sa kanila, kukunin nyo yung apoy dun po sa tabernakulo at dun nyo sisilaban. Yung apoy na kinuha ho nila, si Nadab, galing sa labas, at saka si Abiho, dalawa ho yun kumuha ng apoy sa labas, hindi galing sa loob. That's a very simple instruction. Kung ano man ang dahilan, ang Diyos na lang nakakaalam. Sinabi po sa kanila, doon kayo kumuha ng apoy, sunugin ninyo ang mga iniaalay na tupa. Ay, ayaw namin. May apoy naman sa labas kunin namin yung apoy. Right there and then sinunog sila ng Diyos. Ganun po, kagalit ang Diyos if we do not hear the instruction of God. Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim na makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya po ay nagmamalasakit sa atin. Bakit po pinamamahal yung ating asawa? Well, in fact po, pwede naman po tayong humanap ng iba't ibang mga kapareha. Kasi hindi natin nauunawaan yung prinsipyo. Sino man nakikipag-isa sa isang babae po, isa na po sila sa mata ng Diyos. Kaya yung asawa ninyo, isa po kayo sa mata ng Diyos. Binayolate nyo yung principle po, pumatol po kayo sa babaeng bayaran o prostitute. Lahat ng masasamang espiritu niya nakikiisa po sa inyo pong katawan. Kaya ayaw po ng Diyos, papatol tayo sa ibang babae. Yun yung dahilan. Kaya kahit makulit si pastor dito, sabi tayo ng sabi, huwag kayong makikikabit, ganyan. Kasi napakadelikado yan, pamamahayan po tayo ng masasamang espiritu. Maniwala ko kayo, instruction po ni Lord po yun. Bakit pagka tayo po in-instruct ng Lord, mahalin mo ang iyong ama't ina, sundin mo ang lahat ng kanilang alituntunin upang ang buhay mo'y yumaon at humaba ang mga taon mo sa lupa. Sino po dito yung 80 years old and above, magsabi po ng amen. Masunurin sa magulang ang kapatid na yan. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hindi po pwedeng umabot po yung kapatid niya ng 80 nang hindi naging masunurin sa magulang po yan. In fact, yung kapatid po, hirap siyang maglakad, nakikita ninyo. Bet, nandito siya. Kasi nabuo yung mga 5 bagay niyan sa buhay niya. Glory to God ho yun Siyempre, mahal niya po kayo, mahal niya rin yung Diyos, kaya siya naririto. Makatarungan din po siya. Nagpapakumbaba siya sa Diyos, Lord. Hindi ho madali na talagang parang mahina na nga yung paglakad natin, naririto pa. Kasi sumusunod tayo sa Panginoong Diyos, pwede namang nasa bahay na lang kayo. Yung comfort po, mamaya pakikinggan nyo na lang, pwede naman po yun Pero iba kasi yung pagmamahal po na pumupunta pa tayo sa gawain talaga ng Diyos. Can we all say amen? Iba po yung naririto talaga ho Iba ho yung nagwo-worship online, iba po yung nagwo-worship po na sama-sama tayo. Naririto po yung Espiritu ng Diyos kanina, hindi nyo ba ho dama? Sino ho habang umaawit kanina humihingi ng tawad sa Diyos? Magsabi po ng amen. Alam niyo ho bang wala na kayong kasalanan ngayon? Can we say amen? Ang tinitignan ho ng Diyos ngayon, si Kristo sa puso natin. Wala ho kayong nagawang kasalanan ngayon. Yun po ang kabutihan ng Diyos. Ika-4, saan po natutuwa yung Diyos? Sabi po niya, ito po yung nais ng Diyos, magkaroon po ng takot kay Yahweh. Sino po gusto ng mga kayamanan, magsabi ng amen. Pero may masigit pa ho sa kayamanan Ang sabi rito, at ang mga mahalagang kayamanan ninyo ay ang pagkatakot sa Diyos. Ito po yung kasama sa kayamanan na yan, pag tayo po may takot sa Diyos, siya ang magpapatatag sa inyo. Number 1 na kayamanan, matatag. Tapat siya sa asawa niya. Talagang disiplinado siya. Pangalawa ho, hindi siya natitinag ng mga problema. Unang kayamanan, panatag. Pangalawa, iingatan niya kayo. Sabihin nga natin, iingatan ako ng Diyos. Sabihin po natin.
Hindi lang panatag yung kalooban nyo. Gusto nyo po ba iniingatan kayo? Yung ipapakita sa inyo sa langit, eto may mababagsak na adobe sa iyo pag naglalakad ka. Nabalitaan niyo po yung mga estudyanteng naglalakad? Pwede po mangyari sa bawat isa sa atin yon. Ang babata, nakakalungkot na pangyayari na mula po doon sa mataas na condominium, yung palitada bumigay. Ikaw naman papasok ka lang sa eskwelahan po, no? Gusto mo lang matuto, bumagsak sa ulo mo, nasa ICU ka ngayon. Pero yung pong magulang na kinalulugdan ng Diyos, nilihan mo na yung anak, Lord, ito pong anak ko lalabas mamaya. Nandun na yung van, pipick upin yung anak nyo, gagahasain, itatapon sa balon. Pero since may tumayong mga anghel yung anak nyo, kasi kinalulugdan ka ng Diyos, nangyari plinat muna ng Diyos yung pong van na kikidnap sa anak ninyo at gagahasain yung anak nyo. At yung anak nyo nakapunta ng eskwelahan, nag-tricycle, umuwi po ng ligtas sa bahay ninyo, hindi nyo lang nakita yon, pero iningatan kayo ng Diyos dahil kinalulugdan kayo ng Diyos. Can we say amen? Hallelujah. Nakita ng Diyos na papalapit na po yung virus ng COVID sa inyo. Sabi ng Panginoon, gagamitin ko pa sa Peace of Harvest ito, hindi pa niya panahon. Nakita nyo, naglagay kayo ng mask. Hindi pa kayo namatay. In fact, naririto pa nga tayo, buhay pa't malalakas po Naalala nyo ba nung panahon po ng 2020, 2021, karamihan sa mga kakilala natin, nawala bigla, mabilis. Pero bet naririto pa kayo. May plano pa yung Diyos sa buhay natin Sabi ng Biblia, siya ang nagpapatatag sa inyo, iingatan niya kayo, at pangatlong kayamanan, bibigyan niya tayo ng karunungan at ng kaalaman. Na nakikita ninyo, ito na yung sinasabi ni pastor Yung mga kasamaan ko sa opisina, sumweldo naman sila, punta kami dito sa KTB. Pero ito yung tuksong sinasabi sa Biblia Pag may nangyari sa amin, yung espiritong masasama, nasa akin na rin yun. Mahal ko asawa ko, at saka ayokong galitin ng Diyos. Gusto kong matuwa ang Diyos sa akin. Kaya sinabi niyo po, hindi ako pupunta dyan. Yung sweldong hawak-hawak ninyo, dinate nyo yung asawa ninyo, binilan nyo ng bagong damit yung mga anak po ninyo, ay sobrang yung katuwaan ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Naging tapat po tayo At ang kayamanan na yan, sabi, ang mahalagang kayamanan ninyo, yung pagkatakot sa Diyos. Anong bunga ng pagkatakot sa Diyos? Panatag yung loob mo. Iingatan kayo ng Diyos. Bibigyan kayo ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kayo ni mismo magsasabi, ay hindi, ayoko yan. Kahit na sabihin yung masarap sa pakiramdam yan, hindi ako kalulugdan ng Diyos. Ikalima, ito po, tuwan-tuwa ang Diyos. Yung nakikinig tayo sa Kanya, mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Ano po yung dalawa po nating mahalagang sangkap para po tayo'y maging anak ng Diyos? Doon po sa John chapter 1 verse 12, for those who receive Him, for those who believe in His name. Sabihin nyo nga receive and believe. He gave them the right to become children of God. Pag sinabi nating receive, tinanggap nyo po yung aral. Believe, pinanampalatayanan nyo yung aral ni Kristo. Hindi po yan yung I believe in Jesus Christ. Tapos, yung Jesus Christ na pinanampalatayanan ko, yung mahaba yung buhok, nakapako sa krus. Hindi ho kasi yun yung Kristo Ang sinasabi po ng Biblia, yung tinuturo po sa ating pag-ibig ng Diyos. Kaya ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Sige nga kung nakikinig kayo sa salita ng Diyos, ano po yung 7 bagay ulit na kinamumuhian ng Diyos? Number 1, kapalaluan. Number 2, sinungaling. Number 3, yung pong pumapatay ng wala pong kamuang-muang. Number 4, yung paa po napakatulin po sa pagpunta sa kasamaan. Number 5, yung puso ng kanyang isipan ay masama palagi. Ika-6 po, yung saksing, sinungaling. Yung ika-7 po, yung pag-away-awayin ng kapwa gusto niya. Bakit ito nasa puso mo yan? Bakit nasa puso ng bawat isa? Faith cometh by hearing, and hearing
the Word of God. Kaya po pag may lumapit po kay Mare, may nakita ko kanina. Si kumpare may kasama, hindi naman si misis. Sawayin nyo na. Napakinggan natin, ang ayaw ng Diyos, pag away-awayin yung pamilya, hayaan nyo na lang sila magkadiskubrihan yan. Hayaan mo na lang ang Diyos ang gumawa ng paraan para mahayag. Pero hindi na tayo, mag-aaway lang yung pamilya sa atin eh. Tatandaan mo, mapagbulid yan ng hangin at ang nais niya pag-away-awayin ng mga kapatiran. Can we say amen? Kaya malalagay sa puso natin, bahala na si Lord doon. O kaya wala namang kamalay-malay, gusto nyong gawa ng masama palagi po. 7 bagay po yan. Kaya po, ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, pero if we do not receive Him, if we do not believe in His name, definitely, hindi kayo makikinig sa salita ng Diyos. Ang Diyos ho ba pwedeng malugod sa Amerikano? Ang Diyos ho ba pwedeng malugod po sa Aprikano? Pwede ho ba? Sino mga Bisaya rito? Magsabi ho ng amen. Pag Bisaya ho ba kayo, pwede pa rin kayong kalugdan ng Diyos? Sino mga Ilocano rito? Anya tinagan mo? Ha? Basitlaang. Ako nakapagsalita ho, basitlaang eh. Ang Ilocano ho ba, pwede pa rin mahalin ng Diyos? Basta may takot tayo sa Diyos bilang pangwakas. Ano pong sabi ng Biblia? Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Nasa Amerika ka man, Australiano ka man, Pilipino ka man, basta ikaw ay may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, nalulugod po ang Diyos kahit kanino man. Pwede po ba tayong tumayo? Sige po, bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak si Yahweh. Hallelujah, Lord! Maraming salamat, Panginoong Ama, at nais namin po na mahawakan ang inyong puso sa pamagitan po ng lahat ng kaluguran na ito na pwede naming ipagkaloob po sa inyo. Panginoong Diyos, itinuturo mo po ang balansing aral ninyo upang kung ano po ang mga kinamumuhian ninyo ay maitanim sa aming puso at umiwas dito, at kung ano man po ang inyong kinalulugdan, lakaran namin at patuloy po naming isagawa upang mahawakan namin ang iyong pabor, ang pag-iingat, ang iyong gabay, ang karunungan at ang iyong kaalaman. Gaya ng sinasabi nyo, nalulugod po kayo sa lahat ng tao po sa buong mundo, lalong-lalo na sa may takot sa Diyos at patuloy na lumalakad sa inyo pong banal na katwiran. Kami po, Panginoong Ama, ay nagnanais po na ang lahat ng mga pabor po na ito, magandang kalusugan, bibigyan niyo po kami ng pag-iingat kung lalabas kami ng pintuan ng aming tahanan na hindi kami maaksidente, ng amin pong mga promotion, di pa nga po kami humihingi, pero laksa-laksa po na pagpo-promote ang gagawin ninyo because promotion always comes from the Lord, na sa pamagitan po ng inyo pong pagbabasbas sa amin, patuloy naming nararanasan po yung mga pagbabago sa aming buhay, lalo't higit po magandang kalusugan, mahabang buhay, at patuloy po isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakinig po at huwag po namin kakalimutan ang mga 5 bagay na ito na sinabi po ni Propeta Mikas. Patuloy namin po na i-cultivate sa aming puso. Lord, gustong-gusto ko naming mabigyan po ng kaluguran. Gusto po namin na ikaw po'y masiyahan sa buhay po ng bawat isa. Nagnanais po kami, Panginoon, sa pagpapakumbaba po, maitaas namin ang Diyos sa aming buhay at marami pa kaming kaluluwa na mayakag po para ikaw po, Panginoon, ang matanyag, hindi po ang aming sarili, kung hindi ikaw po makita na mahal namin ang Diyos at mahal niyo po ang bawat anak na inyo pong hinirang at inyo pong tinawag. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Panalangin ko rin po mga kabataan namin na buksan nila ang kanilang puso po na lalo silang lumalim po sa inyong mga salita at lumakad po sila ng buong katotohanan po at ng buong kalakasan at ng buong kasigasigan po para ang lahat ng mga bagay na pag-aralan nila makita pong kaluguran ng Diyos sa kanilang mga buhay. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang lahat ng papurit, pagkilala at pagsamba ay binabalik namin sa inyo sa banal na pangalan po ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako na ngayon sa ating pagkakaloob bilang parangal sa ating Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Hawakan po natin ang ating mga kaloob. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil sa umagang ito kami ay bibigyan mo na naman ng pagkakataon na maging daluyan ng iyong pagpapala, O God. Lord, lahat ng bagay na tinatangkilik namin, ito ay nagmula sa inyo, maging ang aming buhay, sa iyo ay nanggaling, Panginoon. Maraming salamat sa karunungan, sa kaligtasan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga paalala mo na patuloy na bigyan ka namin ng kaluguran sa lahat ng aming buhay, sa araw-araw ng aming buhay, O God. Lord, sabi mo nga po sa inyong salita, higit na papalad ang nagkakaloob kesa sa tumatanggap, Panginoon. Kaya mong pagyamanin ang inyong mga anak kung kami, Lord, ay tapat na nagbibigay sa inyong ubasan, O God. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na pagpalain mo ang mga gagamitin mong daluyan na yung pagpapala dahil sabi mo nga, O Lord, ang nagkakaloob ng kakaunti ay aanin ng kakaunti at ang nagkakaloob ng sagana ay aanin ng sagana, O God. At sinabi mo po din sa Malakay 3:10, O God, subukin ninyo ako sa inyong pagbibigay kung kayo ay magiging tapat. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit upang ibuhos ang mga pagpapala na wala kayong sukat kalagyan. Iniibig ng Panginoon ang mga tapat na naglilingkod. Kaya tayong pagyamanin kung tayo ay maging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya Panginoon, dalangin namin na patuloy, Panginoon, ibalik mo po siksik-liglig ang mga anak mo na magiging daluyan ng iyong pagpapala sa umagang ito, O God. Dalangin namin na patuloy na pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, upang patuloy din na maging daloy na yung pagpapala upang matugunan ang mga pangangailangan sa inyong iglesia, O God. Maraming salamat din po sa mga wala pa pong pagkakataon na magkaloob. Dalangin namin, O God, na bigyan mo po sila ng mga trabaho na kanilang minimithi, O God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil hindi hadlang ang anumang kahirapan, hindi hadlang anumang kawalan, upang maging daluyan ng iyong pagpapala ang bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat sa mga kalusugan, Panginoon, na pinagkakaloob mo. Sa iyo po ang papuri at pagdakila sa umagang ito, kayo po ang maparangalan. In Jesus' name we pray, Amen. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of all more than gold, so refine me, Lord, to the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Oh yeah. All of my life, in every season,
reason to sing. I have the reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I feel to be emptied again. The seed I've received, I will sow. Amen. Ngayon po tayo po ay dumako sa ating pong mga pagbati ng mga karawan. Meron ba tayong first time na ngayon lang po nakadalo sa gawain ng Feast of Harvest Christian? Wala po. Sige po. Sa ating po mga birthday celebrants, meron po August 18, happy birthday, Sister Janet Duave. Purihin po ang Panginoon. August 18, happy birthday, Sister Lisel Dumagit. August 22, Brother Keith Absedi. At sa August 23, Brother Philip Mendoza. Amen. Purihin po ang Panginoon. Wedding anniversary, wala po. Amen. Sige po, lahat po ng mga nabanggit na pangalan na magdiriwang, yung kahit na hindi po nabanggit po na narito, inaayan po namin kayo sa harapan. Sige po, yung mga, kung wala po dito, yung kahit representative po. Amen. Purihin po Panginoon. Sige po, ilihans po natin ang ating kamay para ma-bless po ang ating mga kapatid. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to thank you and praise you, Lord, sa buhay po ng aming mga kapatid na nandito sa harapan na siyang magdiriwang ng kanilang pong mga karawan sa linggong ito. Lord, you know their heart's desire. We just pray that you will grant them, Father, patuloy na mga mapagpalap ang mga taon na darating, mabiyaya, Father God, heads of protection, and Lord, yung wisdom, knowledge, Panginoon, na makapamuhay ng may kabanalan sa inyo. Lord, dalangin po namin na sila ay inyo pong i-bless sa lahat ng pong gagawin, mga trabaho, mga negosyo po nila, at sa kanilang pong mga pangailangan. Thank you, Lord, that you will supply all their needs according to your riches and glory. Lord, maraming salamat sa aming mga kapatid nito na ang mabiyayang buhay ay dumaloy po sa kanila, ang masagana at pagpala, at higit sa lahat, Lord, malayo po sila palagi sa lahat ng mga aksidente, kaguluhan, sakuna at masamang loob, Panginoon Diyos. Salamat po, mapapurihan, maluwalhati, nawa ang iyong pangalan sa kanilang mga buhay. This is our prayer in the mighty name of your Son, in Jesus Christ's name. Amen at amen. Happy birthday, mga kapatid. Purihin po, Panginoon, sa iyong mga buhay. Enjoy your life, araw na ito. Ngayon po sa ating pong mga announcement, Sunday Bible Study. Ayun po. Ito po ay pangungunahan po ni Sister Soli, Nanay Soli. Kayo po ang maglilid po ng Bible Study. Simula po ito noong 9:30 po. Brother Boy, at aaga niya eh. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Brother Boy. Simula na po yan ng pagiging pastor. Presider po si Brother Raymond. Brother Raymond Matista. At sa Tithes and Offering, Sister Linda Soriano. At sa magiging flower bringer po natin, Brother Eli. Nandito po ba siya, Brother Eli?
Duave family. Ayun po, pagkatapos po ng ating pong gawain, meron pong fellowship po mga kabataan sa conference room po, mamaya pong hawal. Lahat po ng mga kabataan, below 60 years old, mga single po. Alam niyo po, kung kayo po ay bata pa. Amen, kasi po. Ang ating pong mga gawain po, every Wednesday, patuloy po yun, napakahalaga po sa ating pong paglago spiritually. Find time po, Panginoon, find time po para po sa ating Panginoon na makapakinig ng mga aral na ito para po sa ikalalago ng ating pong buhay spiritual. Ganon din po ang ating pong prayer meeting, patuloy po yan, every day, 5 a.m. po yan hanggang 6 a.m. Sa lahat po ng mga nakakadalo dito, purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ganon din po, kung wala po kayong time na gumising ng maaga, meron po. Alas 8 po ng gabi, every Friday, Saturday, and Monday, every 8 a.m. hanggang 9 p.m. Yan po. So, wala na po. Sa mga kalakihan, meron ba tayong fellowship? Wala po. Sa Saturday, kung lulubin po ng Panginoon, meron po tayong fellowship dito, pero para po sa pag-restore ng ating bahay-sambahan. Kung lulubin po ng Panginoon, matutuloy na po yan. Ipupost po ni Brother Vic sa ating pong mission sa chat natin, meron po sa men's ministry, diba? Sige po, kung wala na po, atin na pong inaanyahan ng ating pong pastor for ating pong closing prayer. Tayo po lahat ay tumayo, tanggapin po natin ang pagpapala at patuloy na pag-iingat ng ating Ama. Sige po, tayo po yumuko. Sadyang napakabuti mo, napakaganda mo, banal, makatwiran, patuloy po na pinanggagalingan ng aming kalakasan. Yahweh, Ama naming makapangyarihan, Panginoong Diyos, ikintal niyo po sa aming puso po sa pang-araw-araw naming gagawin. You know our heart's desire. Gusto ka naming mabigyan ng kaluguran. Paglabas po ng church na ito, patuloy Panginoong Diyos, sa lahat ng aming titignan, sa lahat ng aming lalakaran, papasyal man po kami, kakain, iinom, lahat ng aming gagawin po ay magsilbing kaluguran mo, Ama. At patuloy, hinihiling ko po sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon po ng pag-ibig ni Kristo Jesus at ng pakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu, samahan niyo po ang lahat ng buong pamilya. Ang iba po'y kakain sa labas, mamamasyal, ang iba po'y uuwi ng kanilang tahanan. Samahan nawa po kami ng Banal na Espiritu upang malayo po kami in Jesus' name sa lahat ng aksidente, sa lahat ng masasamang tao, masasamang espiritu, sa lahat ng mga biglaang kamatayan at mga malulubang sakit. Kaya po sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at ang pag-ibig ni Kristo Jesus at ang katwiratan ng pakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang nyo, Panginoon, na inyong mga anak. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, subaybayan nawa at bigyan kami ng karangalan ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami lahat ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng aming pinangahawakan na panalangin, surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Pumasa amin po ang pag-ibig at ang kaligtasan ng Diyos. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Praise God! Thank you, Jesus. Sa umagang ito, patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking our sins from us. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking our sins from us. For you say will last only a moment, but
His favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning, morning. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking our sins from us. As high as the heavens, as high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking our sins from us. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for the night, but rejoicing comes in the morning, morning. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love, Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking our sins from us. God bless us all po. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you're taking our sins from us. So far as you're taking our sins from us.